pamilya na dadatnan niya sa bahay. Kaya, dito umiikot talaga kasi relatable lahat ng mga sitwasyon dito. Pag napanood ito ng kahit sino, ay ako yan. O, nanay ko yan, ganyan. Ay, ganyan yung kuya ko. Ay, ganyan yung ate ko. So, puro makaka-relate talaga tayo. At wala namang, lahat naman talaga pag tungkol sa pamilya. Meron tayong sosyo ng kwento doon. So, kaya yun ang napili ko. Tsaka, pinag-isang utak yan namin lahat. Lalo na ni John, ang aming writer, si Ethel, ako, si Direk. So, talagang tinilad-tilad namin ang bawat eksena. Kaya naman nagustuhan nyo yung script. And sinabi mo nga kanina na na parang dream mo pala ito mag-produce. So this will be the first of many? Hindi. Meron na akong na-produce dati. Pero malito yung budget na hindi mo siya. Hindi ganito mo ka? Trip lang na hindi. Ito kasi, mas may budget ito. Oo, siyempre, kailangan wala naman kami CGI dito. So, babawiin nila namin sa napakaganda ng paglalahad ng kwento at ang direksyon ni Direk Lau. Thank you so much. And my next question is for Sanjo. How did being a new father affect your showbiz schedule? Nakatulog ka na ba? Kamusta? Diba? Mahirap ay rewarding maging new dad, pero talagang challenging din siya. Kamusta yung sleepless nights? Wow, grabe. Parang bumalik ako sa wala pang cut-off ng mga tapings. Segue. Hindi, mas seriya, mas siya yung napupuyat. Ako naman, after 2 weeks na alternate kami, sabi kami karoon, ito-check ko sa anak namin. Nasa akin na rin, hindi siya mabigat sa loob kahit wala akong tulog. Parang pag nagising ako kahit kulang tulog ako, tapos gising din si baby, mas masaya pa ako kahit wala akong tulog. Nagkakap na nung relax siya, pwede mo siyang laruin, or kung hindi naman siya relax, kung naman yung itatry mo, gusto mong itindihan, parang napatahan, parang papatulog. Hindi lang, pero pag nagawa mo na yan, sobrang rewarding naman para nanalo sa orin. Nagpapalit ka rin ba ng diaper? Yes. Dahil naipon naman ako ng pangpasweldo sa pwedeng temper ng pagkakilan. Meron naman kami ginawa. So para din sa sanity namin. Lalo na ngayon, nung simula na akong trabaho, kailangan ko rin tayo na. So siguro naman parang mas maging practical lang. Para makabalik na rin ako sa work, parang makapag-provide na sa pamilya. Speaking of work, isa ka sa, of course, pinaka-in-demand actor, we know that. How will this affect kung mga tatanggapin mong projects in the future? Ang pagiging ama? Hindi pa naman ako bago pa ako magpakasawa, bago pa ako magpamilya, nandun naman ako sa posisyon na talagang namimili na ako ng project. Hindi na ako dun sa kailangan magtrabaho, dahil kailangan magtrabaho. Nandun na ako sa posisyon ng time na gusto ko ng gantong gagawin ko, gusto ko yung mga hindi ko pa nagagawa ko, yung mga quality projects na pwede kong ipagmalaki o pwede kong, pwede kong makapagdagdag sa akin bilang actor. Siyempre gusto ko yung experience yung mag-level up ka naman, magkita ka naman ng tao. Yung subukan mo naman na lumayo, kumbaga tulad nito, hindi pinag-uusapan ng pera, pero ang sarap gawin, excited ang gawin, gusto mo pasukin, hindi mo na-imagine kung yan ang ikitain. So yun, nandun na ako sa ganun posisyon, at hindi na ako nakikipagtalo ng tatawag ng ganito. Hindi ko lang yung pwede yung maging. Gusto talaga yung project. Ayaw mo mapunta sa iyo, at least kasi yung ako, gusto mo ako yung Bongga.
Thank you so much. Thank you po. Congratulations. Ako. Hindi, wala pang script. Wala pang script, wala pa lahat yung... Kasi nga, ang pwedeng mangyari, hindi mo nila ako pag pressure. Inantayin sabi nila, kung kailan ako ready, pag-isipan, and then sumagot ako kasi sa akin nga parang manggagaling kung sino yung mga magiging ibang cast. Kasi kung pangpako, para hawig, para talagang believable na buong pamilya kami. Kaya naman, ang dali lang yan nakakuha kasi sobrang tinali yung itsura ko. Ayun, sobrang akong natutuwa na excite kasi nga magiging challenging to para sa akin dahil pinag-uusapan dito ang bawat generations natin. Yung generation ko, generation ni Kuya, yung Gen Z, tapos yun, kaya maraming makaka-relate, kaya ako humiling din ng workshop, hindi dahil para maalala ko yung mga kailangan kong gawin dahil sa tagal ko hindi umaarte. Kumbaga, para maging mas madali yung attack at saka bonding ng family kasi dapat talaga mukha kami pamilya dito. Natutuwa ako na ang casting namin ito yung pinag-isipan. Kasi para sa akin, casting talaga ang pinaka-importante bago kung bumuo ng isang pilihan. At simulan nila yung storya kasi kung sino yung mga cast na kuha nila. So, kaya ang sarap gumawa ng isang project na pinaghandaan, pinag-isipan, at yung alam mo lahat ng kasali is talagang bibigay yung puso doon at tulong-tulong doon gagawin ka maganda. Actually, nung nabasa ko yung script, medyo, siguro sa tagal ko hindi nakabasa ng script, medyo nagkaroon ako ng parang nag-alangan ako dahil hindi ko siya mamakuha ng ganang kalalim. So, nagsabi ako sa mga na tinanggap ko na to yung project na to, tapos ito na yung script. So, paano ko to gagawin? Kaya humiling mo talaga ng workshop para mas maliwanagan ako, mas maging deep yung bawat scene. And then after yung workshop, pag dito ko pala ng first scene, wala naman dialogue, ang lalim na gawin mo siya. Kahit ganun. So, sobrang akong excited kayo itong video ka. Excited din ako na makita nyo kung sakaling kakaroon kayo ng time. Yun. Well, mahirap yun dahil sa panahon ngayon, sa generation ngayon at sa baby generation ng mga bagong pangalagang taon ito. Mas mahirap para sa akin hindi lang tatay. Mas magiging aware ako sa lahat ng mga magiging decision ko. Kaya na ngayon na newborn, masyado bang maliit, masyado bang bata, kaya diba, maaaring lumalabas sa social media, sa mga anak ko, hindi ko naman anak. Kamukha ko daw, hindi ko naman anak yun. Mga gano'n na parang, well, hindi na natin may iwasan yun. Hindi ko na pag yun ang buhay natin. So, ikaw na yung mag-decision, ikaw na yung gagawa ng paraan. Paano magis pa paano, mabawasan namin yung gawin na hindi magkaroon ng stigma o mag-trigger yung bata para. Kasi kung nag-iisip na yan, di ba? Baka mamaya, may mga ginawa kami yung panahon na ng mga pambata siya na balang araw, isisig sa akin pag nakita na sa online, pag nakita na sa internet na parang hindi walang consent. Diba? Mahirap yun na. So, hanggang maaari, pagkakita ko yung anak ko sa mga ganong klaseng toxicity sa nangyayari sa paligid. Pero, siyempre, expose ko pa rin siya. Gusto ko naman na maging local talaga sa tao. Parang ako, lumaki sa probinsya, lumaki sa Manila, lumaki sa amin, marunong makisama sa tao. Talaga, magkaroon napakasarap ng pakiramdam na magkaroon ng sariling pamilya. Meron pa rin ako anak. Siguro yung pinaka-challenging, yung pinaka-tiring, pinaka-masarap at pinaka-gusto kong role sa buhay ko yung maging asawa, maging tatay, maging sa anak namin. So, yun, yung pinaka-challenging, yung pinaka-masarap at pinaka-gusto kong role sa buhay ko yung maging asawa, maging tatay, maging asawa, maging tatay. So, yun, yung pinaka-challenging, yung pinaka-masarap at pinaka-gusto kong role sa buhay ko yung maging asawa, maging tatay, maging sa anak namin. So,
mas lumalim yung sense of responsibility, hindi lang sa pansarili, di ba? Kasi sa ngayon, hindi na lang sarili ko yung iniisip ko like before. Ngayon lahat ng desisyon ko sa buhay, parami ng people na kailangan kong intindihin. So, mas sumahan, mas magiging exciting, mas nagkaroon ng mas malalim na purpose yung buhay ko. Siyempre, panibagong chapter na kasi yan. Good luck. Thank you. May madadagdag yung sa mga cast. Sa vlogging, sa pagsusulat, at formally po ay ina-announce namin yung pagsisimula ng proyekto na talagang inawitan namin si Sancho para tanggapin niya. Kasi manggagaling sa kanya, kung tatango si Sancho, saka pa lang kami magka-casting. Ganun kailangan namin yung pag-oo ni Sancho. Kaya nung umuo siya, doon na kami nag-casting. Kaya kung mapapansin niyo, isa silang pamilya dito. Kaya halos kinuha namin yung mga kahawig ni Sancho. So, mula sa kanyang mother na si Miss Susan Africa, ang kumanting nanay sa aking life story sa MMK. Siyempre si Leslie, ayan, ang ate ni Sancho. Si Richard Juan, ang pinakapanganay sa lahat. Ang anak niya, si Johara. Yung bunsong anak naman ay si Kaida, ay si Kina Pineda. At ang gumaganap na ama ay si Noni Buencamino. At ang title po ng pelikulang ito ay How to Get Away from My Toxic Family. So, title pa lang medyo ma-intriga na, medyo curious na tayo lahat kung sinong toxic? Bakit naging toxic? Gusto ko muna magpasalamat sa kanila, sa lahat. Siyempre ang aming ang kapitan ng pelikulang ito, walang iba kundi si Direk Lau Fajardo. Direk, maraming salamat sa pagtanggap mo dito sa pelikula. Talagang hindi siya tumanggap na ibang proyekto kasi medyo lahat sila ay immersed dito sa pelikulang ito. At ako'y natutuwa dahil alam niyo sila, lahat nag-workshop. Lahat sila nag-workshop. Kaya yan kay Tita Susan, pero sila ang humiling na mag-workshop kasi gusto nilang mag-immerse talaga sa character. Kaya nakakatuwa sila. Hindi nila ito minamani, kundi kinakarir. Kaya gusto ko silang sabitan ng medalya kasi lahat sila talaga very cooperative. Walang